Magandang araw po mga kaibigan, kumusta na po kayo? Pinakahangad po namin na kayo at ang inyo pong buong sambahayan ay nasa maayos na kalagayan. Ako po ang kapatid na Ron Aranzaso at sa pagkakataon pong ito, sa gagawin naming pagtalakay sa isang napakahalagang paksa, ay makakasama ko po ang kapatid na Dan Omar Leibag. Kumusta po, Dan? Maayos po kapatid na Ron, salamat po sa inyo. Mga kaibigan, kamusta po kayong lahat? Muli po, wini-welcome po namin kayo sa palatuntunan ito ng Iglesia ni Cristo, Reconnect an Evangelical Mission. Sana po ay samahan po ninyo kami sa isa pong napakahalagang pagtalakay ng aming layunin ay makatulong po sa ginagawa po ninyong pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Bago po tayo dumako sa gagawin po nating pagtalakay, kapatid na Dan, ay baka meron po muna kayong gustong batiin. Binabati po natin ang sambahayan ng kapatid na Mercy Nipas, diyan po sa lokal po ng Sikya sa distrito po ng Maynila at sa lokal po ng Sunrise sa distrito naman po ng Makati. Kamusta po kayo mga kapatid? Sana po ay patuloy kayong sumubaybay sa ating pong gagawing pagtalakay. Babatiin ko na rin po ang mga sumusubaybay po sa amin dyan po sa distrito ng Metro Manila East. At ang lahat po ng walang sawang sumusubaybay sa amin sa pagkakataong ito. Mga kaibigan, ang ating pagtalakay ay kaugnay pa rin po sa aming paggunita sa kaarawan ng kapatid na Felix Y. Manalo, ang sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo na sugo ng Panginoong Diyos sa mga huling araw. Kapatid na Ron, napakatibay po ng ating pinagbabatayan ng mga patotoo ng Biblia sa pagkilala sa kahalalan ng kapatid na Felix Y. Manalo bilang sugo ng ating Panginoong Diyos sa mga huling araw na ito. Mga kaibigan, malinaw na pinatutunayan po sa pamamagitan ng katuparan ng mga hula o paunang pahayag na nakasulat sa Biblia na tumutukoy po sa kanyang kahalalan. Bagaman marami na pong tumanggap at sumampalataya sa atin pong pinaninindiganan, kapatid na Dan, na ang kapatid na Felix Y. Manalo ay sugo po ng atin pong Panginoon Diyos, ay pilit pa rin po itong tinututulan ng marami. Sinasabi po nila na hindi raw po ang kapatid na Felix Y. Manalo ang kinatuparan ng mga hulang nakasulat po sa Biblia na atin pong sinasampalatayanan. Kaya sa gagawin nating pagtalakay ngayon, kapatid na Ron, ay sasagutin natin ang ilan sa kanilang pagtutol at pagtuligsa. Kapatid na Ron, alin po ang isa sa mga hula ng Biblia na pinagbabatayan natin ng ating pananampalataya na ang kapatid na Felix Manalo ang siyang sugo ng ating Panginoong Diyos sa mga huling araw na ito? Ang nakasulat po sa Isaias 46:11. Ang mga tumututol po ay nagtuturo na ang katuparan daw po ng binabanggit sa hulang ito na ibong mandaragit ay si Ciro na naging hari po ng Persya at hindi po ang kapatid na Felix Y. Manalo. Dahil malinaw naman daw po na mababasa ang pangalan ni Ciro sa Isaias 46:11 ng Saling the Living Bible. Mabuti kapatid na Ron, mga kaibigan, ay basahin po muna natin ang Isaias 46:11 mula po sa nabanggit na salin ng Biblia, itong The Living Bible, sa pagkakasalin na po sa wikang Filipino. Ganitong nakasulat dito po sa Isaias 46:11. Aking tatawagin yaong mabilis na ibong mandaragit mula sa silanganan, ang lalaking si Ciro mula sa malayo, at siya ay darating at susundin ang aking utos, aking sinabing gagawin ko at aking isasagawa. Mga kaibigan, marahil ay napansin po ninyo na sa saling ito ng Biblia, The Living Bible, ay tuwirang sinabi na si Ciro ang tinutukoy na ibong mandaragit. Ito po ang isang dahilan, mga kapatid na Ron. Kaya napagkamalan po ng iba na si Ciro ang tinutukoy na ibong mandaragit sa Isaias 46:11. Kapatid na Dan, sa lahat po ba ng salin ng Biblia ay mababasa po ang pangalan ni Ciro sa talata? Hindi po kapatid na Ron. Mga kaibigan, ang totoo kahit po sa alinmang matatandang manuskritong Ebreo ay hindi po mababasa ang pangalan ni Ciro sa Isaias 46:11. Kapatid na Dan, bakit po kaya nakalagay ang pangalan po ni Ciro sa saling ito? Kapatid na Ron, sapagkat ayon na rin po sa mga nagsalin ng translation na ito ng Biblia, ang sabi po nila, this book is a paraphrase of the Old and New Testaments. Para na rin po sa kapakanan ng ating mga ginigiliw na viewers, ano po ba ang ibig sabihin ng salitang
paraphrase. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo. Babasahin po namin ang nakasulat dito po sa English-Tagalog Dictionary. Dito po sa page 712 ay ganito po ang ating mababasa. Paraphrase, magpakahulugan, pakahuluganan sa ibang pangungusap, pakahulugan, pagpapakahulugan sa ibang pangungusap. Kapatid na ron, mga kaibigan, ayon po sa English-Tagalog Dictionary, ang salitang paraphrase ay katumbas ng magpakahulugan o pagpapakahulugan. Kung gayon po, mga kaibigan, ang mga nagsalin po ng The Living Bible ay nagbigay lamang po ng kanilang sariling pagpapakahulugan sa mga sinasabi po ng Biblia. At doon nga po sa preface ng saling ito ng Biblia ay inaamin po ng mga nagsalin na may mga panganib sa paraphrases at sa kanilang pagsasalin ay ginagabayan sila ng kanilang pansariling paniniwala. At dahil nga po, kapatid na ron, ang paniniwala nila ay si Ciro ang tinutukoy na ibong mandaragit sa Isaias 46:11, kaya inilagay po nila o isiningit po nila sa talatang ito ang kanyang pangalan. Mga kaibigan, tandaan po natin, ang pangalan po ni Ciro sa talatang ito sa Isaias 46:11 ay hindi po bahagi ng banal na kasulatan, kundi idinagdag lamang po ito ng mga nagsalin ng The Living Bible dahil iyon po ang kanilang paniniwala na tinutukoy ng talata. Kapatid na Dan, ang isa pa pong inaakala po ng iba na dahilan kung kaya sinasabi po nila na ang hinuhula ang ibong mandaragit sa Isaias 46:11 ay si Ciro ay sapagkat ang nakasulat daw po sa Biblia na isinali ng paring Katoliko na si Ginoong Jose Abreu ay yun daw pong pariralang ibong mandaragit ay sagisag daw po ni Ciro na sa watawat niya at ng kanyang mga kahalili. Ganito po ang mababasa po natin sa footnote. Pakinggan po natin. Tala baba. Footnote ng Isaias 46:11 ni Jose C. Abreu. Ibong mandaragit, sagisag ni Ciro. Ito ay nasa watawat ni Ciro at ng kanyang mga kahalili. Mga kaibigan po namin, tangi po rito, malinaw daw po na ang binabanggit na ibong mandaragit sa Isaias 46:11 ay mula sa silanganan. Si Ciro po, kapatid na Dan, batay po sa Ezra 1:1, ay naging hari ng Persya. Dahil ang Persya daw po ay nasa silangan, kaya gumawa po agad sila ng konklusyon na si Ciro po ang tinutukoy sa Isaias 46:11. Mahalaga muna na malaman natin, kapatid na ron, mga giliw po naming mga taga-subaybay, saan po ba naroon ang bansang Persya? Saang bahagi po ng silangan ito matatagpuan? Basahin po natin dito po sa isang aklat na pinamagatang Oriental Heritage, The Story of Civilization, Part 1. Ito po isinulat ni William Durant. Ganito ng ating mababasa sa 352 at sa 356. Ang Persya ang naging Panginoon ng Media at naghanda upang maging leader ng buong malapit na silangan. Ang mga Persyano ay tila ang pinakamakikisig na tao ng sinaunang malapit na silangan. Kapatid na ron, mga kaibigan, ang bansang Persya po sa matandang heograpiya, ito ay tinatawag po noon na malapit na silangan o Near East. Sa makabagong panahon po, mga kaibigan, ang Persya na tinatawag po ngayon na bansang Iran ay nasa gitnang silangan o Middle East. Kaya po, ngayon pa lamang ay natitiyak na po natin, kapatid na ron, mga kaibigan, na hindi po wasto ang pagkaunawa ng mga nagtuturo at naniniwalang si Ciro ang tinutukoy na ibong mandaragit sa Isaias 46:11. Saang bahagi po ba ng silangan magmumula ang tinutukoy na tao na ang kanyang gawain ay itinulad sa ibong mandaragit? Basahin po natin itong nakasulat. Pakinggan po ninyo ang Isaias 46:11. Ganito po ang pagtuturo sa atin ng mga banal na kasulatan. Na tumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Mga kaibigan, kapatid na ron, ang binabanggit po na ibong mandaragit ay magmumula po sa silanganan.
literal po bang ibon ang tinutukoy? Hindi po mga kaibigan. Kundi ayon po mismo sa ating Panginoong Diyos, ang sabi niya, tao na gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Kapatid na ron mga kaibigan, kung ang tinutukoy po na ibong mandaragit mula po sa silanganan ay siya rin pong tao mula po sa malayong lupain, kung gayon po, iisang direksyon po ang pagmumulan. Silangang malayo o malayong silangan. Kapatid na Dan, baka ito rin po ang katanungan ng mga ginigiliw po nating taga-subaybay. Ang bansang Pilipinas po ba ay bansang nasa malayong silangan? Sa aklat po na pinamagatang A Short History of the Far East, mga kaibigan, pakinggan po ninyo. Ito po'y isinulat ni Kenneth Scott Latourette. Ganito pong ating mababasa. Dito naman po sa page 290. Ang Pilipinas ay bahagyang naimpluwensyahan ng kultura ng Europa. Sa ilalim ng pagtuturo ng mga Kastila, ito ay naging kaisa-isang bansang Kristiyano at pinapaging Europeo sa malayong silangan. Kapatid na ron, nasagot na po ang katanungan po ninyo. Sana po narinig po ninyo mga kaibigan. Ayon po sa may akda ng isang aklat kasaysayan na binasa po namin, ang Pilipinas po ang naging kaisa-isang bansang Kristiyano sa malayong silangan. Sa makatwid po, kapatid na ron, mga giliw po naming mga taga-subaybay, dito po sa bansang Pilipinas magmumula ang hinuhulaan sa Isaias 46:11 na taong isinugo ng Panginoong Diyos na ang kanyang gawain ay itinulad po sa ibong mandaragit. Mga kaibigan po namin, natupad po ito sa katauhan ng kapatid na Felix Y. Manalo at hindi po kay Ciro na naging hari po ng Persya. Kapatid na Dan, sa bahaging ito po ng pagtalakay natin ay marami na po tayong mga katanungang nasagot. Opo. Po, at may mga sasagutin pa po tayo. Mhm. Pero bago po yon, mga kaibigan, ay panoorin po muna natin ito. As my one friend says, you still go to that Church of Manalo guy? And I just shake my head and I tell him, do I ever say that about your church and say, do you go to the Church of St. Peter? You know, do I ever say that? It doesn't actually go. The name is Iglesia Ni Cristo or Church of Christ. You know, the biggest question, the biggest doubt when you are really dealing with someone that's not of INC or have not have the complete doctrinal lessons, they will go with what is read. How did you come across this Felix guy when the verse that you read says Cyrus and that he's the guy that scripture is talking about, and he's the guy? So when they heard in the lesson, I remember it well, that he came from the east. So my one cousin, who's actually a minister of our family Baptist church now, he's risen to the ranks of the actual pastor there. He said, if you open up a Bible, the east or far east shows right there where Cyrus came from, which was considered at that time the far east. So wrapping their mind around without hearing the complete doctrine of why Felix Manalo. And when you hear snippets, it's challenging. The one good thing that you will find about foreigners in church is that we do pay attention and we do take notes. And we do follow back up what Acts 17, 10, 11, and 12 says, that you take your notes, go home and verify what you're told. We do that. So it's very easy for me to engage in that conversation. Let me give you the crumbs first that will lead you to that minister so you can hear the rest of this story and the rest of the scripture that will truly, truly enlighten you. And then you will see the joy that I received, instead of just continue to give the hand up Heisman, as we would say, to say, nah, I don't really want to listen to that, or I don't truly understand that. Let me just listen to what this minister is telling me to completion. Once that has taken place
in any visitor's mind, then they will understand why we say that and why we can say that he's the fulfillment. I had a good conversation with Brother Joseph. I said, Brother Joseph, we gotta have a grand evangelical mission. My wife and I and the other families will have a venue, we'll have everything set up, brother. I said, we'll promise you that we'll have between 200 to 300 people there. We ended up having about 490. The sales pitch that we told all of our friends and fellow co-workers was, ensure that you bring your Bibles. And I spoke with Brother Joseph at that time, and I said, Brother Joseph, the biggest concern that you're going to run across is they are going to ask about this Brother Felix coming from the East in Isaiah that they've heard in our worship service. So Brother Joseph came, he and another minister, and had this huge slideshow presentation. And that presentation went step by step as to exactly the islands from the Far East. Although Cyrus is mentioned, he was given a task. Free them, rebuild the chapels. But not the task of preaching the Preston gospel. That's extremely important because you can't overlook that part. And that's where Brother Felix came in. And filling that void, answering that question, is the aha moment when your eyebrows lift up, when you start to say, okay, now feed me a little bit more. Give me some more of these crumbs. Feed me a little bit more. Let me better understand what you're actually trying to teach us now. But they need to hear it all in one sitting. And it took him about an hour, hour and a half to get through to that question. And once it was fully explained and they were able to see it in scripture and they had their Bibles and he was showing them the verses on the wall, it could not have been better. It's not me who's answering it. Scriptures just answered it for me. That answers the questions right away. So a lot of the debates are typically the follow-on questions in. And from that planted the seeds in those that were truly interested. And from that batch, we had probably, I think it was 12 to 13 that finished the course and are members today. And when we see those brethren today, it's always a thanks, Brother Steve. Thanks, Sister Rose. Thanks to those other brethren that was out there. And I had full faith and confidence that God would protect me during my different conflicts that I were in. That He would always protect me as long as I can continue to worship and participate in activities. That I'm going to be there at the end, and that I am going to endure, and that I will do my part and keep breathing and keep sharing and keep planting the seeds and as many people that I can have a conversation with, and just that He will find me worthy. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ang tinatalakay po namin kanina ng kapatid na Dan at pinatutunayan po mula po sa pagtuturo ng Biblia ay hindi po si Ciro ang tinutukoy sa Isaiah 46:11 na ibong mandaragit. Sa unahang bahagi po ng aming pagtalakay kanina ay ipinakita po ang pagkakaiba ng dakong pinagmulan ni Ciro at ng binabanggit na ibong mandaragit. Kapatid na Dan, tangi po sa dakong pagmumulan. Ano pa po ang lalong nagpapatunay na hindi po talaga si Ciro ang tinutukoy na ibong mandaragit sa Isaiah 46:11? Kapatid na ron, mga kaibigan, patuloy po nating sangguniin ang mga banal na kasulatan. Basahin po nating muli ang Isaiah 46:11. Itutuloy po natin ang pagbasa hanggang 12 at 13. Ganito po ang ating mababasa.
na tumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin. Aking pinanukala, akin namang gagawin. Inyong dinggin ako, ninyong may mapagmatigas na loob, na malayo sa katwiran. Aking inilalapit ang aking katwiran, hindi maglalaon at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat, at aking ilalagay ang kaligtasan sa Sion na ukol sa Israel na aking kaluwalhatian. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, kapatid na ron, paano po ipinakilala sa hula ang uri ng mga taong pinagsuguan ng ating Panginoong Diyos sa taong ang gawain ay itinulad sa ibong mandaragit? Narinig po ninyo ang sabi po sa hula, inyong dinggin ako, ninyong may mapagmatigas na loob na malayo sa katwiran. Tandaan po natin ito, mga kaibigan, dahil mamaya po, kapatid na ron, ay tatalakayin pa po natin kung ganito ba ang uri ng mga tao na pinagsuguan ng ating Panginoong Diyos kay Siro. Mga tao bang malayo sa katwiran? Kaya ano rin po ang sinasabi ng hula na gawaing gagampanan ng sugong itinulad sa ibong mandaragit? Siya po, kapatid na ron, ang sabi ng Biblia ay kakasangkapanin upang ilapit ng Panginoong Diyos sa kanila ang katwiran, at sa gayon po ay magtamo sila ng kanyang pagliligtas. Mga kaibigan po namin, kung babasahin po natin ang nakasulat sa Roma 1:16 hanggang 17, ang katwiran po na siyang ilalapit ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ibong mandaragit ay ang ebanghelyo o mga salita po ng Diyos. Sa makatuwid, kapatid na ron, mga kaibigan, ang tinutukoy po na sugo sa Isaias 46:11 ay mga ngaral ng ebanghelyo o ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya bibigyan din po natin uli, kapatid na Dan, sa ating mga ginigiliw na taga-subaybay na ang kapatid na Felix Y. Manalo po at hindi si Siro na naging hari po sa Persya, ang ibong mandaragit na hinuhulaan sa Isaias 46:11. Tama po yun, kapatid na ron. Talagang hindi po maaaring si Siro ang kinatuparan ng hulang ito dahil hindi naman po kailanman naging gawain ni Siro ang mangaral ng ebanghelyo. Si kapatid na Felix Y. Manalo po ang gumanap ng banal na gawaing ito. Kapatid na Dan, ano pa po ang lalong nagpapatunay na talagang hindi po maaaring si Siro ang tinutukoy po sa Isaias 46:11 na taong isinugo sa mga taong nasa malayo sa katwiran? Sino po ba ang pinagsuguan kay Siro? Kapatid na ron, mga giliw po naming mga taga-subaybay, ayon po sa ikalawang Kronika 36:22 hanggang 23, isinugo po ng ating Panginoong Diyos si Siro sa mga Israelita o sa mga Hudyo. Ano po ba ang layunin ng pagsusugo ng ating Panginoong Diyos sa Kanya, sa mga Israelita o sa mga Hudyo? Upang maitayong muli ang templo ng ating Panginoong Diyos sa Jerusalem na siya noong kabisera ng Huda. Ang tanong po marahil ng atin pong mga taga-subaybay, ang mga Hudyo po ba ay taong malayo sa katwiran? Mahalagang masagot yan, kapatid na ron. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo. Ang babasahin po namin ay pahayag ni Apostol Pablo na nakatala dito po sa Roma sa 3:1 hanggang 2. Ganitong ating matutunghayang nakasulat. Ano nga ang kahigitan ng Hudyo? O ano ang mapapakinabang sa paghahalas? Marami sa anumang paraan. Ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Kapatid na ron, sana po ay napansin ng ating mga taga-subaybay ang pahayag po na ito ng Biblia. Ibang-iba po ang uri ng mga taong pinagsuguan kay Siro sa uri ng mga taong binabanggit sa Isaias 46:11 na siya namang pinagsuguan sa ibong mandaragit. Sa makatuwid po, ang mga taong pinagsuguan ng ating Panginoong Diyos kay Siro, na ito nga po ang mga Hudyo, ay hindi po malayo sa katwiran. Paano po sila magiging malayo sa katwiran, kapatid na ron? Gayong sa kanila nga po ipinagkatiwala ng ating Panginoong Diyos ang kanyang mga salita. Nasa kanila na po ito, kaya hindi na po ilalapit sa kanila. Tama po kayo. Kaya mga ginigiliw po naming taga-subaybay, isang malaking kamalian po na iturong si Siro ang hinuhula ang ibong mandaragit sa Isaias 46:11.
Ang isa pa pong katunayan, kung babasahin po natin ang nakasulat sa Roman 9:4, sa mga Israelita ibinigay ang pagkukupkop, ang kaluwalhatian, ang mga tipan, ang pagbibigay ng kautusan, ang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, at ang mga kapangakuan. Tama po yun, kapatid na Ron. At batay nga po, mga kaibigan, mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay sa mga katangiang iyan na taglay ng mga Hudyo o ng mga Israelita, hindi po maaaring sila ang tinutukoy na mga taong pinagsuguan ng ating Panginoong Diyos sa taong ang gawain ay itinulad po niya sa ibong mandaragit na binabanggit sa Isaias 46:11. Mga kaibigan, sinasampalatayanan po naming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na ang kapatid na Felix Y. Manalo ang katuparan ng ibong mandaragit sa Isaias 46:11 sapagkat tiniyak po sa hula ang dakong pagmumulan at uri ng mga taong pinagsuguan ng ating Panginoong Diyos sa tao ng gawain ay itinulad sa ibong mandaragit. Kaya nga po, mga kaibigan namin, patuloy po kaming nag-aanyaya sa inyo. Makinig po kayo sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa mga banal na kasulatan sa Biblia na aming sinasampalatayanan. Maaari po kayong magtungo sa pinakamalapit po naming gusaling sambahan sa inyong lugar. At welcome na welcome po kayong mag-observe sa aming mga ginagawang mga pagsamba. Maaari po kayong magpasama, di po ba kapatid na Ron? No? Magpasama po kayo sa mga kakilala po ninyo na mga kapatid po namin sa iglesia at buong kagalakan po namin kayong tatanggapin. Mga kaibigan po namin, inaanyayahan din po namin kayong magsuri sa pamamagitan po ng iba't ibang media platforms katulad po ng INC TV, INC Radio, incmedia.org at ang mga official Facebook account at YouTube channel ng Iglesia ni Cristo katulad po ng Iglesia ni Cristo Evangelical Mission, INC TV YouTube channel, INC News and Updates at SEBC Incorporated. Mga kaibigan po namin, welcome na welcome po kayong magsuri sa Iglesia ni Cristo.